Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Pasilip ng Barangay Ginebra sa team practice, ini-improve ang outside shooting. PBA playoff scenario, sino ang magtatapat-tapat, sino ang makakalaban ng Ginebra sa quarterfinals. Bukas nga mga chong ay ang huling araw ng elimination round. At sino-sino nga ba ang possible na magtapat-tapat sa paparating na quarterfinals? Meron pa ngang natitirang laro, Magnolia kontra TNT Tropang Giga at Ginebra kontra NLEX Road Warriors. Pero kahit ano nga ang maging resulta niyan, ay no bearing game na nga yan para sa Barangay Ginebra dahil na-secure na nga nila ang twice to beat advantage. At ito na nga yung magtatapat-tapat sa quarterfinals. Kung mananalo ang Magnolia Hotshots kontra TNT Tropang Giga at panalo rin ang Barangay Ginebra sa NLEX Road Warriors, ay number 1 ng San Miguel Beermen with twice to beat advantage. Makakalaban nila dyan ang Terra Firma Jeep. Isang easy bracket para sa San Miguel Beermen dahil Terra Firma nga yung pinaka-vulnerable team na nakapasok ngayong quarterfinals. At the same time, mayroon pang twice to beat ang San Miguel. Pero hindi sila pwedeng magpa-easy-easy kontra Terra Firma dahil bilog pa rin ang bola. Number 2 naman, ang Barangay Ginebra with twice to beat advantage at makakalaban nila ang kanilang rival team na Meralco Bolts. Hindi ito magiging madali para sa kupunan ni Coach Tim Cone dahil alam naman natin ang history ng dalawang kupunan na ito. Ilang beses silang nagtapat sa finals, hindi pa nananalo ang Meralco sa finals kontra Ginebra. Pero iba nga ang sitwasyon ngayon, nasa quarterfinals pa nga lang tayo at nitong mga nakaraan ay nagawa ng Meralco na malaglag ang Barangay Ginebra. Kaya kahit merong twice to beat advantage ang kupunan ni Coach Tim Cone ay hindi sila po pwedeng magkampante. Dahil kabisado na nga ng Meralco Bolts ang kanilang sistema at alam na nila kung papaano pipigilan ang Barangay Ginebra. Nung huling pagtatapat nga nila sa elimination round ay nagawang matambakan ng Meralco ang Barangay Ginebra. At tingnan natin, ngayon magtatapat sila sa quarterfinals kung mauulit yan ng Meralco o magagawa ng makabawi ng Barangay Ginebra at maaga nilang tatapusin ang series. Number 3 naman, ang Magnolia Hotshots kung saan makakatapat nila ang NLEX Road Warriors sa best of 3 quarterfinals. Hindi rin ito magiging madali para sa Magnolia Hotshots dahil maganda rin yung nilalaro ng NLEX. Medyo minalos lang sila sa dulo ng elimination round. Number 4 naman, itong Rain or Shine nila sa Painters kontra TNT Tropang Giga sa best of 3 quarterfinals. Magandang matchup yan dahil pantay lang ang dalawang kupunan. Second scenario mga chong, ay wala namang masyadong pagbabagong mangyayari kapag natalo yung Magnolia kontra TNT tapos talo rin yung Ginebra kontra NLEX Road Warriors, ay number 1 pa rin ang San Miguel Beermen at number 2 pa rin ang Ginebra with twice to beat advantage. Yung magbabago lang ay yung mga nasa ibaba ng team standings. Sa ngayon nga mga chong, ay napakalaki ng chance na Meralco Bolts ang makakatapat ng Barangay Ginebra sa paparating na quarterfinals. At yan nga yung pinaghahandaan ng Barangay Ginebra. Grabe na nga yung kanilang preparation at maglalabas ng mga bagong plays dahil pinaghahandaan talaga nila ang Meralco Bolts na halos alam na ang kanilang sistema dahil sa tagal na nilang naghaharap sa series. At tingnan natin kung magagawa ng Ginebra na talunin ang Meralco Bolts sa quarterfinals. Speaking of quarterfinals, ay todo na nga yung preparation na ginagawa ng Barangay Ginebra. Sigurado na nga ang kanilang twice to beat advantage pero hindi nga nagkakampante itong si Coach Tim Cone. At silipin nga natin ang kanilang preparation sa kanilang team practice. Ay kita nga natin dyan mga chong na nag-outside shooting drills yung mga gunner ng Barangay Ginebra. Dahil ayon nga sa mga source ay 3-point shooting nga yung pinaka-pinagpopokusan ngayon ng Barangay Ginebra sa kanilang team practice
Dahil once nga raw na gumanda yung kanilang 3-point shooting percentage sa paparating na PBA playoffs, ay mas magiging effective nga raw ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Hihigpit yung depensa sa 3-point area, kaya naman mas magkakaroon nga sila ng option sa loob ng painted area at magkakaroon nga ng more space si Christian Stan Hardinger at Japet Aguilar sa loob ng shaded lane. Kaya naman puspusan nga yung pag-e-ensayo ng Barangay Ginebra at talagang focus nila na i-improve ang kanilang 3-point shooting percentage. Dahil isa rin yan sa kanilang problema this past few conference na unti-unti na nilang nasusolusyonan sa tulong ng kanilang rookie na si Ralph Koo. Para sa akin mga chong, ay importante talaga para sa Barangay Ginebra na maayos yung kanilang 3-point shooting. Dahil kung wala nga sila niyan at puro lang sila sa loob ng painted area aatake, ay mahihirapan sila. Lalong-lalo na sa paparating na PBA playoffs. Kabisado na nga ng halos lahat ng koponan kung paano yung opensang ginagawa ng Ginebra, which is ginagamit nila yung kanilang height advantage. Pero sa mga nagdaang panahon ay nakahanap na ang ibang koponan ng solusyon kung paano pipigilan yung mga big man ng Ginebra. At yan nga yung dahilan kung bakit ini-improve ngayon ng koponan ni Coach Tim Cone ang kanilang 3-point shooting bilang preparation sa paparating na quarterfinals.